Nadama po ba natin ang presensya ng Panginoon? Ako po, damang-dama ko, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon. Kanina po, nung tayo ho ay nag-praise and worship, di ko ho mapigilan ang umiyak, mga kapatid, ang hindi umiyak. Talaga hong nararamdaman ko at sinasabi nga sa akin ng Banal na Espiritu, ito yung gusto ko, ito yung kailangan ko. Wala na akong iba pang gusto dito sa inyong simbahan, sa mga anak ko na nandito. Gustong-gusto ng Panginoon na pinapapapurihan siya, pinasasalamatan siya. Kasi kapag ginawa daw po natin yun, alam niyo po ba, ipapatapos niya po ang ating sanctuary ngayong August, ngayong buwan ng August, mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At sabi niya, lahat ng mga may sakit sa inyo, gagaling sila. Gagaling sila. Pupunta sila rito para magpasalamat. At lahat tayo, sabi ng Panginoon, magkakaroon tayo ng breakthrough, mga kapatid. Kaya po kanina, hindi ko mapigilan yung umiyak kasi sabi ko, Lord, ito lang pala talaga yung kailangan mo. Ito lang po pala talaga, Lord, yung kailangan mo. Wala ka nang hinihingi pa sa amin. Yung maitaas ka namin at mapapurihan ka namin. Kasi pag ginawa namin yun, Lord, nalugod ka sa amin. Kayang-kaya mong ibigay lahat ng aming pangangailangan. So yun po yung ini-impress ng Panginoon sa akin kanina, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat tayo sapagkat naramdaman po natin ang presensya ng Panginoon. Uuwi po tayo, mga kapatid, na kinausap at pinadama na ng Panginoon ang puso niya sa atin. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag po nating tipirin ang pagpupuri sa Panginoon. So, good morning po sa bawat isa sa atin na nandito. Especially din po sa ating mga tagapakinig, ng mga nanonood sa ating pong FB Live. Good morning po. Have a blessed Sunday. Ang ating pong monthly topic ay ang tinatalakay po natin tungkol po sa resources of the kingdom. Ano pa po ba ang mga pwede pa nating ibigay para sa gawain ng Panginoon o sa kanyang kaharian? Nung nakaraan pong unang linggo, tinalakay po natin ang tungkol sa finances. At alam naman po natin, mga kapatid, na napakahalaga po ng pananalapi. Mas marami po ang nagbibigay, mas marami po tayong pwedeng gawin sa kaharian ng Diyos. Nag-agree po ba tayo doon? At alam niyo po ba, tinuro din sa atin kung paano magbigay. Sa pamamagitan po ng The Macedonian example, paano ho ba sila nagbibigay noon? Sabi po, masaya silang nagbibigay. Masayang masaya at hindi po napipilitan lamang. Ano pa po? Nagbibigay po sila ng bukas palad. Wala pong kadamot-damot. Itinuro din po sa kanila, sa atin, mga kapatid, sa pamamagitan ng example po sa Macedonia, na nagbibigay po sila kusang loob. Hindi sila yung nakigaya lang, hindi po yung napilitan lang, hindi yung dahil yung katabi natin nagbigay. At ito po yung experience natin dito, mga kapatid, ng mga nakaraang buwan. Na tayo po ay muling nag-pledge para po sa ating simbahan. At nakakatuwa kasi kahit bata, nagsulat po sila, mga kapatid, ng pledge nila. At ito po'y kukunin nila sa kanilang mga baon. Alam naman natin, hindi ho kalakihan ang baon ng mga estudyante natin. Pero nandun po sa kanila, willing po silang magbigay. Amen? At yun po yung ipinakita ng Panginoon sa atin, na sa resources ng Panginoon o resources para sa kanyang kaharian, napakahalaga po na andun ho yung pagbibigay, yung ating finances. Pangalawa ho, ano pa po ba ang pwede pa nating ibigay? Talento at mga kakayanan. Yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, ang bawat isa po, mga kapatid, naniniwala po tayo na lahat ng mga nandito ngayon ay mayroong talentong ibinigay ang Diyos. Nag-agree po ba kayo? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, merong ipinagkaloob sa iyo ang Panginoon na talento. Yan, meron po. Wala pong mga nandito ngayon ang wala. Lahat tayo meron. Yun nga lang yung iba, marami. Yung iba ho, 3. Yung iba, 2. Yung iba, 1. So kaya po tatandaan natin, ibinigay yan sa inyo ng Panginoon, mga kapatid, yung talento na yan,
o yung skills na yan na para po para ipagamit sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, para din po makatulong. Bukod sa maipagamit, makatulong sa kaharian ng Diyos. Kasi kapag tayo mayroong mga talento, meron tayong skills, meron tayong mga gifts na ipinagagamit po natin sa Panginoon, mabilis pong lalaganap ang kaharian ng Diyos. Kasi merong nagtuturo po doon, merong nagbibigay para merong pong panggasto sa gawain ng Diyos, merong pong mga nag-share ng kanilang mga talent, kaya po ang gawain ng Diyos nakikita natin maayos. Meron mga tumatayo para po ipagamit ang mga talentong meron sila. Ayan po yung purpose, mga kapatid, kung bakit tayo may mga talento at meron tayong mga kaloob mula sa Panginoon. Kaya po sa Romans chapter 12, verse 6, ang sabi ng salita ng Panginoon, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So kaya po kapag tayo po, mga kapatid, ay mayroong kaloob na to. Sinabi nga ng Romans chapter 12, verse 6, pag binasa natin hanggang verse 8. Kapag ikaw binigyan ka ng kaloob ng pagpapahayag, gamitin mo iyon ayon sa sukat ng iyong pananampalataya. Kung ikaw naman ay binigyan ng kaloob na maglingkod ka. Kung ikaw ay binigyan ng kaloob ng pagtuturo, magturo ka. At kung ikaw naman ay binigyan ng kaloob ng pagpapayo, magpayo ka. Alam niyo, lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid, napakadami pong mga nangangailangan ng counseling. At kung ikaw, kapatid, ay isa doon sa binigyan nun, magpayo po tayo. Magbigay tayo ng mga makadiyos na mga advice para po maraming mga tao ang hindi mapahamak. Amen? Lalo na po sa panahon natin ngayon. Kaya po, ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga talento? Talents are special skills, abilities, or gifts that God has given different people. Iba-iba po ang kaloob ng Panginoon. Mapapansin natin, kay A, iba ang kaloob na binigay sa kanya o talento. Kay B, iba din po. Kay C, iba din po. Pero pag nagkasama-sama po yan, napakalaki po ng pwede nating magawa. Lahat ng talent, mga kapatid, o mga talents natin, lagi nating tatandaan, galing yan sa Diyos. Kaya kung galing yan sa Diyos, ipinahiram yan sa iyo ng Diyos, ano po yung dapat nating gawin? Ipagamit po natin yan sa Panginoon. Amen? Sabi nga ng James chapter 1, verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Kaya dapat po na ibalik natin sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Panginoon, yung mga talentong ibinigay niya sa bawat isa sa atin. At ibalik natin ang lahat ng ito para mabigyan natin siya ng kapurihan at mabigyan po natin siya ng mataas na parangal. At higit sa lahat, makatulong tayo sa kaharian ng Panginoon. Sabi nga, God is the source of all different skills that we possess, and we need to realize that we are responsible to Him. Haharap tayo sa Kanya for what we do with the gifts He has entrusted to us. Meron po palang pagtatasa na mangyayari pagdating ng panahon. Tatanungin tayo ng Panginoon, ano ang ginawa natin sa kaloob na ibinigay niya sa atin? Ito ba'y ipinagamit natin? Kaya po dumami? O ito'y itinago lamang po natin? Katulad po ng exhortation na narinig natin. Ano kaya ang sasabihin sa atin ng Panginoon balang araw? Sasabihin ba niya sa atin, well done, my good and faithful servant? O papaalisin niya tayo sa kanyang harapan dahil tayo daw po ay wicked at lazy, tamad na alipin. So, kaya po pinapaalalahanan tayo dito, mga kapatid, na ito'y galing sa Panginoon, kaya dapat lang nating ipaglingkod sa Panginoon. At tuwing tayo po ay, binigyan ka ng kaloob ng pag-awit, tuwing ikaw po ay tumatayo at umaawit dito, lagi mong iisipin na ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng opportunity na yan para gawin yun. Kaya naman po, hindi ho dapat na kapag tayo pinupuri, hindi po dapat na
lumaki yung ulo natin. Lagi nating alalahanin na bigay ito ng Panginoon. Sa Kanya po ito. Lagi tayong mag-humble at wag nating hayaan na yung pasasalamat o yung pagpapuri ay makuha po natin, ibalik natin sa ating Panginoon. And God is the giver of all gifts. More so, He is the giver of life. So we must glorify God with our gifts, talents, by using them for Him. Kaya po, sabi nga kanina ng ating kapatid, naalala ko nga po yung sinabi ni Sister Danica, kung lahat lang po talaga sa loob ng simbahan, may isa lang pong talento na ipapagamit sa Panginoon, mga kapatid. Wala pong mga bakanteng upuan. Wala pong mga kaunting mga lingkod ng Diyos na tatayo dito para mangaral, or umawit. Lagi pong puno kasi ang dami pong nagpapagamit sa Panginoon. Kaya po, wag ho nating itago, mga kapatid, yung kaloob na binigay sa atin ng Panginoon, ipagamit po natin yan. Amen po ba? Kapalakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Naalala ko po yung story, mga kapatid, ni Jack Sorenson. Si Jack Sorenson po, isang naturally gifted artist po siya, taga Texas. Siya po, mga kapatid, kilala siya dahil sa kanyang husay sa pagpinta. Alam niyo po, lagi niyang sinasabi na kapag siya daw po ay nagpipinta, inilalagay niya talaga yung kanyang puso doon. At talaga naman pong napakahusay niya, hinahangaan siya. Sa katunayan po, siya po yung nagpipinta na kapag nagpipinta siya, talagang makikita mo dun sa painting niya, buhay na buhay. Yung Santa Claus po, na mayroong nakasakay sa isang kabayo, na maraming dalang regalo, siya po yung nag-paint po nun, mga kapatid. At sabi nga niya, every time daw po na siya po ay nagpipinta, lagi niya raw naaalala na ito ay bigay sa kanya ng Panginoon. Kaya lagi niyang sinasabi na sa pamamagitan nito, dahil bigay ito sa akin ng Panginoon, bibigay ko yung the best ko, sa pamamagitan ng pagpipinta kong to, ay mapapapurihan ng Diyos. Ganun po lagi yung sinasabi niya, mga kapatid. Kaya ganun na lamang po, mga kapatid, na talaga pong sa pagpipinta niya, mga kapatid, nandoon po ang kagandahan. Nakikita yung magandang resulta. Kaya every time na kinakamayan siya ng mga taong nakakakita ng mga paintings niya, bumibili nun, ang lagi niyang sinasabi, sa Panginoon yan. Binabalik niya lahat ng papuri sa Panginoon. So sa buhay din po ba natin, mga kapatid, may mga pagkakataon po ba na tayo ho ay ginamit ng Panginoon sa pamagitan ng talentong ipinagkaloob niya sa atin? Ibinabalik po ba lagi natin sa Panginoon ang papuri, mga kapatid? Yun po yung gusto ng Panginoon, ibabalik po natin yung papuri na yan. Amen? Amen? So yun po, mga kapatid. Kaya po, lagi nating tatandaan na kung lahat lang po talaga tayo ay maglilingkod sa ating Panginoon at magpapagamit ng ating mga talento, sabi ko nga po kanina, wala pong worship team dito na tatayo na ilan lang. Kung ang iba'y nasa bakasyon, marami po ang magbo-volunteer. Kasi marami po ang magpapagamit sa Panginoon kasi marami taga-posi, mga kapatid, mga talented. Naniniwala ba kayo doon? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Totoo po yan. Amen. At marami rin hong magsasayaw dito sa harapan. Na kapag gusto ng ibang dance ministry natin na mag-live, makakapag-live po sila at marami pa rin po ho ang sasayaw. At ganun din ho sa pag-evangelize, pag-share ng salita ng Diyos. Marami rin po every Sunday ang i-connect nila. Amen? Mga kakausapin po nila. At marami din po dun sa table sa second floor natin ngayon na i-connect po nila, mga kapatid. Kakausapin nila kasi marami tayong mga visitors. At yun po yung gusto ng Panginoon. Pati po sa ating mga intercessors. Dahil marami po ang nagpapagamit sa Panginoon sa larangan ng kaloob, sa pananalangin, marami po ang mananalangin dito sa ating simbahan. At the more na maraming nananalangin sa ating simbahan, lumalakas ang ating simbahan. Amen? Maraming mga signs, wonders, and miracles ang makikita po natin. Kaya po,
yung mga example po ng mga talents, sabi nga, example of talents and how they can be used, mga kapatid. So, pinapaalala, kung ikaw ay ang talento mo ay mahusay ka sa accountant ka, ito po yung iyong profession. Ito po yung linya mo, mga kapatid. Pwede kang makatulong sa ating treasury. Pwede kang makatulong sa finances ng simbahan natin. Lalo na ho, sobra-sobra po ang mga finances na pumapasok ngayon. Mas maraming mga tao ang kailangan po para magbilang, amen? Mag-record, mag-account ng lahat ng ito. Ganon din po yung ating mga engineers, architect. Andyan po si Pastor Bing, ginamit ng Diyos si Brother JD, si Brother Matthew, para po i-supervise ang pagpapagawa nitong ating sanctuary. At may bagong engineer po tayo kung loloobin ng Diyos na makapagtayo tayo sa Posim Kaingin. Unang project si Brother Neil, di po ba? Marami po. At meron din po tayong mga lawyers na mabibigyan po ng advice ang ating mga kapatiran. Yung mga lumalapit po at naghihingi ng mga legal advice para hindi ho sila maloko, hindi matalo sa kaso. Lumapit po sila, mga kapatid, sa mga lawyers natin. Nandito din po, amen? Kaya po, kung lahat lang ho talaga tayo magpapagamit, mga kapatid, sa Panginoon, tunay na marami po ang mababahagi na natin ang salita ng Diyos, maraming mai-encourage na maglingkod. Kahit po si Doktora, lagi pong bukas ang kamay para tulungan ang ating mga may sakit. So yan po yun, mga kapatid, yung mga talents, skills na meron tayo, wag ho natin tong ipagdaramot. Amen? So, nagpapasalamat tayo. Sabi nga, God is intentional with the talent He gave us. Naniniwala ho ba kayo, mga kapatid, na sinadya ng Panginoon na yung talento na yan ay ibigay sa iyo? Bawat isa po sa atin, ibinigay sa iyo ang talento na yan kasi ang gusto ng Panginoon, ipagamit mo yan. Kaya po papansinin natin, iba-iba ho ang talento na meron tayo. Iba ho ang kaloob kay Sister Danica, iba ang kaloob kay Brother Maynard, iba ang kaloob kay Brother Nico. Iba-iba po. So yan po, ang Diyos ang intensyon na nagbigay niyan sa Kanya. Sa bawat isa sa kanila. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung pong talento na yon ay ipagagamit nila sa gawain ng Diyos. Isang halimbawa na po na binigyan ng talento sa Panginoon ng papuri, si Sister Danica. Dahil intensyon ng Panginoon na bigyan siya ng magandang tinig, ipinagagamit po niya yan sa pamamagitan po ng kanyang pag-join dito sa ating worship team. At hindi lang po yun, dahil nagbukas na po tayo ng gawain sa California Garden, nakakasama din po natin siya sa pag-support doon. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hindi ho tayo mamumroblema sa mga nagpapaawit kasi meron pong mga kapatiran na binigyan ng kaloob sa pag-awit. Yung iba pa po na pwedeng sumuporta, mga kapatid, sa mga gawain ng Diyos. Kung loloobin po ng Panginoon pa, magbubukas pa po tayo sa ibang mga lugar. So kailangan po ng mga anak ng Diyos na tutulong, mga kapatid. Kaya kung ganito ho na may talent o may kaloob na binigay sa iyo ang Panginoon, talaga anong sasabihin mo, mapapawaw ka na lang talaga sa Panginoon. Mapapa-thank you Lord ka na lang. Amen? Kaya nga sabi ng Psalms 139:14, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. So, tandaan po natin, walang sino mang may talento rito ang makapagsasabi na mahusay siya. Yung sasabihin natin, ako mahusay ako kaysa kay A. No? Sasabihin natin, ako mas mahusay ako kay B. Hindi ho natin, mga kapatid, na ikukumpara yung talento na meron tayo. Bakit ho? Kasi pag binasa natin ang 1 Corinthians chapter 12, verse 18 to 19, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. So, mahalaga po, mga kapatid, na yung ating mga kaloob na ibinigay ng Panginoon, pagsamasamahin po yan. Mas marami ang magagawa natin sa gawain ng Diyos. Mas maraming naglilingkod, mas marami ang maaabot natin. Amen?
Lalo na ho sa panahon ho ngayon, mga kapatid. Marami pong mga tao ang hindi ho alam kung saan po sila pupunta. Sabi nga, lito, lupaypay, at hindi alam kung saan lalapit. So sino po ang inaasahan ng Panginoon na maglilid po sa kanila? Mag-share sa kanila ng salita ng Diyos. Tayo ho na mga anak ng Diyos. Amen? Na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng talento o kaloob para po ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao. Kaya tatandaan po natin yung mensahe ng parable of the talents, mga kapatid. Ano ho ba ang sinasabi po ng salita ng Panginoon? Dito po makita natin sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30, binigyan ng Diyos ang bawat tao ng iba't ibang talento at kaloob. Ano po ang inaasahan ng Diyos na gagawin natin? Gagamitin ang mga kaloob na to, ipaglilingkod para sa kanyang kaharian. Tatandaan po natin, yung kwento ng mga talento na to ay nagpapakita po ng pangangailangan. Pangangailangan na gamitin ng mabuti ang anumang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa Matthew chapter 25 verse 14, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad daw sa isang taong maglalakbay. Ito po yung kwento dito, na tinawag niya yung kanyang mga tauhan, binigyan at pinagkatiwalaan ng iba't ibang talento o kaloob. May binigyan ng 5, may binigyan ng 2, at may binigyan ng 1. So ano po ang ginawa nila, mga kapatid, doon sa mga talento na yon? Sabi nga, doon sa mga talento na ibinigay, mga kapatid, yung isa, sabi nga, the man who was given the 5 talents went at once and put his money to work. Ang ginawa nung binigyan ng talento na 5, ang ginawa po niya, mga kapatid, humayo siya agad at ipinangalakal iyon. Ang ibig sabihin ng humayo, mga kapatid, o yung went, ang ibig sabihin no, nagbiyahe siya kaagad. Mabilis siyang kumilos. Mula dun sa lugar niya, pumunta siya kaagad dun sa ibang lugar. Para ano ho? Para ipangalakal yung talento na meron siya. Mabilisan niya tong ginawa. Wala siyang sinayang na oras. So, yun po ang ginawa. So, ang ginawa niya po, sabi nga, matapos niyang ginawa yun, na humayo siya kaagad, ipinangalakal niya kaagad iyon. Ipinagtrabaho niya, naging aktibo siya, nag-isip siya ng paraan. Paano ko ba mapapalago ang talentong ito na ipinagkaloob sa akin ng aking master? Ganun ang kaagad na iniisip niya, mga kapatid. So, kaya naman anong naging resulta? Sabi nga, he gained 5 more. Yung 5 niya, tumubo pa ng 5. At ang action niya, sabi nga, his action was commended by the master, well done, good and faithful servant. Tuwang-tuwa sa kanya ang kanyang master. Kaya pag sinabi pong, well done, ano po yun, mga kapatid? Alam niyo po yun, dahil sa katuwaan ng master niya, pumapalakpak po yun. Siyang-siya siya, tuwang-tuwa siya. Kaya po kanina sabi ko, yung pala yung gusto ng Panginoon, natutuwa siya, nalulugod siya kapag ang mga anak ng Diyos sa posim ay pumapalakpak. Amen? At buong puso na nagpupuri sa Panginoon, kayang-kaya niyang ibigay lahat ng ating mga pangangailangan. So ganun po ang nangyari. Well done. Talagang pumapalakpak, pinupuri siya dahil sa katuwaan ng master na to. At ano pa? Sinabi po, good, tapat. Bakit sinabihan siyang tapat? Kasi nakita sa kanya, gumawa siya. Hindi siya natulog, hindi siya nagpahinga, hindi siya nanahimik lang. At ang sabi pa sa last, and faithful servant, mabuting alipin, matapat, mapagkakatiwalaan. Di ba sa trabaho nga natin, kapag natuwa ang amo natin at sinabi, alam mo, natutuwa ako sa iyo, napakamatapat mo. Di ba yung puso natin tuwang-tuwa? Talagang mapagkakatiwalaan ka. Kahit umalis ako, pagdating ko, areglado lahat. Mapagkakatiwalaan ka. Tuwang-tuwa tayo. Much more ang Panginoon. Amen? So sa atin po, anong tinuturo, mga kapatid, na mensahe ng Panginoon sa atin? Sa atin ang mga binigyan ng mga talento. Ano po ba ang ginagawa natin? Ito po ba'y ipinagtatrabaho natin? Ipinapagamit po ba natin to sa gawain ng Diyos? Excited po ba tayo na mag-commit kahit isang ministry sa ating simbahan?
Excited ba tayong gumising kahit talagang kung talagang pag umaga, napakasarap po talagang matulog, excited tayong gumigising. Kasi alam natin na pupunta tayo sa simbahan, meron tayong nakumitan na ministry. Meron tayong gagawin para sa Panginoon. So, ina-expect lagi ng Panginoon, mga kapatid, sa bawat isa sa atin na binigyan ng talento ng Panginoon, talaga pong ipinagtatrabaho natin to at hindi lang ho natin to itinatago. Ano pa po? Ang key point natin dito, mga kapatid, sa slide natin, slide 7, God give us time, gifts and other resources according to our abilities, and He expect us to invest them wisely until He returns. So, ina-expect ng Panginoon na tayo naman, na mga binigyan ng mga regalo, kaloob, babalik siya, ina-expect niya yung isang binigay niya sa atin, magiging dalawa din. Amen? Kung dati isa lang ang talento na meron ka, dahil naging matapat ka dyan sa isa mo, magiging dalawa yan, magiging tatlo yan. Kaya naman ang Panginoon, hindi naman po siya natutulog. Alam niya ho yan. Charge ng charge yan sa account mo sa langit. Lalo na kung ang gusto mo, mga kapatid, malaking mansyon sa langit. Amen? At lalo na kung ang gusto mo pa, maraming korona sa langit. Talaga pong andoon lagi yung ating masigasig na paggawa sa gawain ng Panginoon. So ikalawa, the one with 2 talents, ano naman ang ginawa? Nung binigyan ng 2 talento, ganun din. Ipinagtrabaho niya rin yung talento niya na yon, nagsumigasig din po siya, mga kapatid, kaya yung 2, tumubo ng 2. So ano pa po? Ang naging resulta, mga kapatid, he gained 2 more, and his action was commended to by the master, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness. So yun po, mga kapatid, ang sinabi sa kanya. Di ba, mga kapatid, nakakataba ng puso kapag ito yung maririnig mo mula sa iyong master. Kaya po tayo, mga kapatid, nasabi nga ng Matthew chapter 25, verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging matapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa mas malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Tuwang-tuwa tayo, mga kapatid, kapag ka ito yung isasalubong sa atin ng Panginoon. So, yung key point natin dito, Jesus is coming back, and we must use our time, talent, and treasures diligently in order to serve God completely in whatever we do. So, tandaan natin, si Jesus babalik, kaya dapat maging masigasig tayo. Tatanungin tayo anong ginawa natin sa talento, oras, abilities, skills na ibinigay niya sa atin, mga kapatid. Tatalungin niya tayo kung paano natin to ipinalago. So, meron pong pagtatasa na mangyayari po sa langit, mga kapatid. And the man who had received 1 talent, eto na went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Yung taong nakatanggap ng 1 talento, umalis, ano pong ginawa? Humukay ng butas sa lupa, itinago ang pera ng kanyang amo. Kaya ano ang naging resulta, mga kapatid? His master rebuked his wickedness. Ano ang sabi sa kanya? You wicked, lazy servant. Take the talent from him and give it to the one who has 10 talents. So pinalayas siya, mga kapatid. At sinabi sa kanya, ikaw na tamad na alipin, kunin mo ang talento sa kanya at ibigay doon sa may 10 talento. Tignan natin. Tignan niyo po, mga kapatid, yung 10, mga kapatid, ibinigay pa sa kanya yung isa na kinuha doon sa isang servant. Kasi yung isang servant, mga kapatid, ibis na ipangalakal niya yung talento niya, ibinaon niya. Tinamad siya na hindi palaguin yung talento na yon. So kaya nga po, mga kapatid, sa panahon ho ngayon, ang pinaalala sa atin ng Panginoon, mga kapatid, lahat tayo may talento. Kailangan lang ho nating maging masipag. Amen? Ipagamit po ito sa kaharian ng Diyos.
Kasi kung hindi natin ipagagamit, magtataka ka, isang talento na lang ang meron ka na wala pa. Bakit po? Kasi ayaw mong mag-commit sa ministry, ayaw mong mag-share ng gospel sa work mo, ayaw mong maglingkod sa Panginoon. So, ang mangyayari niyan, babawiin lahat ng yan sa'yo. Di ba meron pong story na may isang kapatid, dahil inano po siya, inutusan na magpaawit, umaayaw-ayaw siya, yun, nawalan siya ng boses. So kaya po, mga kapatid, ipagamit po natin ang talento na meron tayo sa Panginoon. And bad stewardship could result in being thrown out where there would be weeping and gnashing of teeth. Yan po yung mababasa natin sa Matthew chapter 25, verse 30. Ang masamang pangangasiwa ay maaaring magresulta sa pagtatapon, kung saan magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Kaya po, lahat ng mga binigyan po ng talento na itinago lang ang talento nila at ibinaon, may pagtutuos na mangyayari at pagdating ho ng panahon, mga kapatid, mayroong pong pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Itatapon po dun sa lake of fire. Kaya yung key point natin, we must not make excuses to avoid doing what God calls us to do. If God is truly our master, we must obey diligently. So kung sinasabi natin na ang Panginoon ang Diyos natin, siya ang ating master, babalik siya at tunay na tatanungin niya tayo kung ano ang ginawa natin sa mga kaloob na yan. Mga kapatid, dapat po ngayon pa lang para maiwasan natin na itapon, mga kapatid, doon sa naglalagablab na apoy at mayroong pagngangalit na mga ngipin, sipagan po natin. Ipaglingkod po natin, mga kapatid, yung talento na meron ho tayo. Dapat ho sumunod tayo sa Panginoon. Our time and abilities and money are not ours in the first place. We are caretaker, not owners. So kung yung ating oras na yan, mga kapatid, kakayahan at pera ay hindi sa atin, iyan ay sa Panginoon, tagapag-alaga lang tayo at hindi may-ari nito, tayo ay mga katiwala. So ano pa po ang hinihintay natin, mga kapatid? Ano pa po ang hinihintay natin? Bakit natin wini-withhold yung talent na meron tayo? Ipinagkatiwala lang naman niya yan. Bakit po natin pinipigilan ang ibigay ang ating papuri sa ating Panginoon? Siya ang nagbigay sa iyo ng boses. Bakit po natin pinipigilan ang ating service sa Panginoon o talent natin sa Panginoon? Yung oras natin o yung paglilingkod natin sa ministry ng Panginoon. Always remember, mga kapatid, pare-pareho tayong binigyan ng 24 hours ng Panginoon. So, ang tanong, paano natin ito ginagamit? Amen? So, gamitin po natin yan, mga kapatid, para sa kapurihan ng Panginoon. So, wag po nating, sabi nga po, mga kapatid, wag nating tipirin ng Panginoon. Habang malakas pa tayo, na itataas mo pa ang kamay mo, nakakapaglakad ka pa papunta sa gawain ng Diyos, malakas ka pa na isi-share mo pa ang salita ng Diyos, ibigay mo lahat ng pwede mong ibigay para sa Panginoon. Hindi ka naman yan makakalimutan. Amen? Huwag nating tipirin ng Panginoon. Itodo mo na ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kailan ka maglilingkod pag hindi ka na makalakad? Kailan ka magsasalita kung wala ng boses na lumalabas sa bibig mo? Kailan ka mag-share kung dumating yung time na halos wala ka nang pwedeng ibigay? So habang may pagkakataon, amen, every opportunity, mga kapatid, na pwede tayong magamit ng Panginoon, ipagamit po natin yan sa ating Panginoon. Kaya po, ito po yung point to ponder natin, atin pong pag-isipan, mga kapatid, the person who diligently prepares for eternity by investing his or her time and talents to serve God will be rewarded. Tandaan natin, yung taong masigasig, naghahanda para sa walang hanggan, naglalaan ito ng maraming oras, naglilingkod ito sa Panginoon, sapagkat darating ang oras, ito ay makakatanggap siya ng gantimpala mula sa ating Panginoon.
And the person who has no heart for the work of the kingdom will be dealt with God's rewards faithfulness. Yung tao po, mga kapatid, na walang puso para sa gawain ng kaharian ng Diyos, parurusahan siya. Ngunit gagantimpalaan ng Panginoon ang mga matatapat sa Kanya. Ang mga hindi namumunga para sa kaharian ng Diyos ay kapareho ng walang bunga. Gagantimpalaan siya o bibigyan siya ng korona. So kaya tandaan natin mga kapatid, kung gusto po natin na makamit po ang mga bagay na ito mga kapatid, gantimpalaan, tanggap ka ng korona, ng buhay, korona ng katwiran, korona ng kagalakan, lahat po yan mga kapatid, matatanggap natin kung tayo ay magiging masigasig sa gawain ng Panginoon. Kaya po pinapaalalahanan po tayo sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Ano man ang inyong ginagawa, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito ng buong puso na hindi tayo sa tao naglilingkod. Kundi lagi nating iisipin ang Diyos nakatingin sa atin. Sa Panginoon tayo naglilingkod. Kaya naman kapag sa Panginoon tayo naglilingkod, ibinibigay mo ang iyong the best. Amen? Because He deserved the very best. Tandaan din natin mga kapatid, si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. At alalahanin ninyong pagkakaloobang kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para sa inyo. Sa lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, maring may mga panahon ngayon, nahihirapan tayo, may mga struggles, may mga challenges. Lahat ng yan, may gantimpala tayo sa Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 18 to 19, that because he was faithful in doing the work of the ministry, he needs were more than met. Lahat ng kailangan niya po, napunuan. Nung tinulungan po siya, pati po ng mga kapatiran noon, pati po si Epaprodito, mga kapatid, sobra-sobra yung tulong niya. Sabi nga, sobra-sobra pa to sa aking pangangailangan. Kaya po mga kapatid, sa atin pong mga sumusunod sa ating Panginoon at nagpapagamit ng ating mga talento para sa Kanyang kaharian, tandaan mo kapatid, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Sa bawat pagsunod natin, lagi siyang may kaakibat na reward ang Panginoon sa atin. At tatandaan natin, anumang talento, mga kapatid, ang ibinigay sa iyo at pinagkatiwala ng Panginoon, ipaglingkod po natin yan sa Panginoon. Pagdating ho ng panahon, tandaan natin, mayroon pong accountability na mangyayari. I-account tayo ng Panginoon. Ano ang ginawa mo sa talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? At kapag nagawa po natin to ng matapat sa ating Panginoon, mga kapatid, sa gawain ng Diyos, wala kang damot na ipinaglingkod dito. Ibinigay mo ang buong todo mo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang maririnig mo na sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian. Ngunit kapag hindi naman po tayo naging matapat din po, mga kapatid, sa paglilingkod na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung mga talentong ibinigay, isa na lang, ibinaon mo pa, itinago mo pa, sasabihin sa atin, lumayo ka, umalis ka, makasalanan at tamad na alipin. Kaya po kung gusto natin, mga kapatid, na marinig natin ang well done, my good and faithful servant, we encourage you, mga kapatid, ipaglingkod natin sa Panginoon at sa Kanyang kaharian ng mga talentong ipinagkatiwala niya sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa mga pagpapaalala mo sa amin sa umagang ito, Lord. Bawat isa, Panginoon, sa amin ay binigyan mo ng mga talento, binigyan mo ng iba't ibang kaloob, skills, O Lord God. Hayaan mo, O Diyos, na makita mo to na matapat po naming ipinagagamit sa iyo, sa iyong kapurihan at sa iyong kaharian. O Lord, ang dalangin po namin, O Lord God, na patuloy mo, Panginoon, na i-multiply anumang kaloob na meron kami, Panginoon, O God, in the name of Jesus.
At lagi mo, Panginoon, na makita sa amin, Lord God, ang pagyakap namin, Panginoon, sa kaloob na binigay mo sa amin. Ang paggawa namin, Panginoon, ng may kasipagan at katapatan, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon, O Lord God. Lord, pagpalain mo ang mga anak mo dito sa POSIM, pagpalain mo, O Lord God, ang iyong mga lingkod, Panginoon, na matatapat sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, O Lord God, pinupuri ka namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. Glory to God.